Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel and welcome back dito sa ating garden. And for today's video ay ang ipapakita ko naman po sa inyo ay yung mga plants na I don't regret na binili ko. Ito guys yung mga plants na syempre ang unang-una nating kumbaga maiisip, mahal. Mahal ito yung mga plants na ating mga nabili dahil alam na alam naman po natin na noong pandemic talaga ay umakyat talaga ang presyo ng ating mga halaman. Sobrang mahal, as in talaga. Pag maiisip nyo na, binili ko to ng ganun kamahal, di ba parang nakakapanghinayang. Pero yun nga, yung mga plants na i-share ko sa inyo ay hindi ako talaga nanghihinayang na nabili ko sila kahit sila ay sobrang mahal. Sobrang mahal nitong mga plants na to. And iisa-isahin ko sa inyo, hindi ko lang alam kung ilan ba talaga to. Lalagyan ko na lang ng number habang ipinapakita ko sa inyo itong ating mga plants na ito. Ito yung talagang kasagsagan ng pandemic ay talagang bumili po tayo, nagdagdag tayo ng collection ng ating mga halaman kasi talaga namang hindi pa po pandemic ay talaga nagko-collect na po ako ng mga plants. Pero yun nga talagang sumabay din nga tayo doon sa kasagsagan ng pandemic, talagang nag-collect tayo or nag-add pa tayo ng mga plants dito sa ating garden. And ang una kong ipapakita sa inyo, uunahin ko na to kasi since alam na mo marami talaga is aglaw lover po tayo or aglaonema lover po tayo. So ito talagang isang to, hindi ako nanghihinayang na siya ay nabili ko. Ito ay nabili ko, hindi na ako masyadong sure sa eksaktong presyo, pero nabili ko siya, look. Ito yung mga dati niyang dahon. And gaano kaliit lang siya. Yan, ganun lang siya kaliit. Nabili ko ito ng mga, siguro mga 3 or 5 leaves sa presyo na 500 o 600. Sobrang liit pa. And talagang, kumbaga, kasi nung panahong yon yung ganito ka lalaki or yung mas maliit dito ng kaunti, ay nasa 1,000 ang mahigit. So, ika nga ay nagsapalaran tayo or nag-take tayo ng risk na mabili siya ng ganun kaliit kasi alam natin kapag maliit pa lang hindi pa siya ganun ka-stable or kumbaga ay medyo mahirap pa siyang i-acclimatize or i-acclimate dito sa area natin. And ito nga mga gantong red socksum ay more or less ay imported ito, pero nag-take tayo ng risk na mabili siya ng mga worth 500 to 600 sa ganung kaliit lang. Pero look naman now kung gaano siya ganda. Yan. Ang lapad na nito. Yan, medyo madumi na lang yung aking kamay. Yan guys, ang lapad na nito. Isang palad ko na yung itong ating red suksum. And nakapag-propagate na din tayo dito. Ito ay actually top cut. Kung napanood niyo yung mga dati kong vlog dito sa ating how to propagate imported aglo. Yan, ito yung top cut natin. So, yan na yun. Ito. At ito ay makukonsider ko din talaga na napakaganda sa garden kasi kung ang garden nyo ay pure lang na green, kumbaga itong red suksum, lalo ngayong magki-Christmas, parang nag-a-add siya ng buhay doon sa inyong garden. Yan ang pula niya. Para siya yung talagang pang Pasko yung ating mga punsitya. And imagine kung ang buong garden nyo ay puno or madaming gantong red suksum, sobrang buhay na buhay yung inyong garden. Yan. Dahon pa lang ay ika nga ay parang bulaklak na. Yan ang ating red suksum. So hindi ako nang hinayang na ito ay na-acquire ko. Next naman natin guys ay syempre aglo lover talaga tayo. Itong ating pink valentine. Ito ay kapipicture ko lang sa inyo or vlog ko lang nung halaman na to. Ito ay ang bilis lumago. Unlike dun sa ating red suksum, ang bilis niyang lumago, ang bilis niyang mag-anak. Ito yung ating pink valentine. Ito ay na-propagate ko, bali lumabas na meron na ulit tayong 4 na puno dito sa ating garden. And napaka-consistent or stable yung variegation nito. And isa to sa aglo na medyo imported or medyo mahal noong panahong yun. Kasi ito ay tanda ko, nabili ko 3 leaves lang na maliliit, as in 3 leaves lang ay
250 naman ang bili ko dito. Mga budget meal guys ako kung bumili, kaya kung mapapansin nyo, sasabihin, ay 250 lang naman pala. Mura pa rin compare sa iba. Pero para sa akin, medyo mahal na yon. Kasi sanay tayo na ang binibili lang natin ng mga plants ay mga nasa 3 for 100, 50 pesos. Pero para sa akin, mahal pa rin yun. Kasi yun nga, budget meal yun. And kung siguro ganito nakalago yung nabili ko before, baka nasa mga 600 din ang presyohan nito. Pero ito nga, after more than 1 year, kasi mas una kong na-acquire yung ating red suksum and then itong ating pink valentine naman, kaya medyo mabababa na yung presyo nito nung ating mabili. And naging 4 na nga puno to. And ayan, na-propagate ko na to. Ito yung isa sa top cut. And ipapakita ko, try ko mag-insert ng video ng mga na-propagate natin dito sa ating pink valentine. So, ang next naman natin ay itong ating calathea to. Variety ito ng calathea. And ito yung, kasi ang calathea, alam naman natin na sobrang hirap ding tansyahin or sobrang hirap hanapin yung kiliti nitong ating mga calathea. Pero ito ay isa sa pinakamahal kong calathea. Hindi ko na matandaan ang presyo nito, pero sobrang liit din ito. Sobrang liit. As in, mga 2 o 3 dahon na kagayaan lang nung ito ay ma-acquire ko. And parang siya ay 250 din. Ngayon, makakabili na kayo ng mga ganun kaliliit, mga 50 pesos, 100 pesos. Itong ating Calathea doti. Look, kung gaano siya kaganda. Yan o. Look, kung gaano siya kaganda. Yan. Ito ay yung isang variety ng calathea na hindi ako masyadong nahirapan na mapalago siya. Unlike yung iba nating calathea talaga, ang hirap hanapin ng kanilang mga kiliti. Lalo yung mga rusko, yung mga crimson, ang hirap nilang palaguin, ang hirap nilang padamihin. Pagkakasulpot ng isang dahon, yung pinaka old naman niya na leaf ay nalalanta naman or nadadry. Samantalang itong doti, yan, nagpapang-abot sila na ganyan siya kalago. Look, oh. Halos ang lalapad na ng dahon yan. And ang dami na. Nakapag-propagate na din tayo ng isang doti natin dito. And yun nga, ang bilis nitong lumago. Unlike dun sa iba, talagang ang hirap nilang padamihin, ang hirap nilang palakihin ang kanilang mga leaves. Ito talaga yan. And ito ay nasubukan ko na din na malantad sila sa sobrang init. Parang natotolerate nito pa. Huwag lang talagang sobrang init na init. And then, yun nga, kasi ito dito, nakalagay dito sa bandang gilid ng ating bahay. And doon ay nauulanan din siya ng sobra. Pero look, talagang sila ay nag-lash. Nag-lash itong ating Calathea doti. Yan. Ito ang ating, bali ay patatlo sa plants na hindi ko talaga pinanghihinayangan na nabili ko ng mahal. And kasi naman yung mga binibigay nga nila na saya or yung joy na naiihatid niya sa akin dito sa mga plants na ito, hindi talaga ako nanghihinayang kahit sila ay nabili ko. Imagine, ang tagal ko nang merong ganito. Siguro yung iba, nag-iintay pa nga ng mura, so bago pa lang sila na nagko-collect. Ayun. So, ang number 4 natin, ang pang-4, ito, allocation naman to. Yan. Alam natin guys na ang alocasia ay napakahirap din hulihin ng kanilang mga kiliti. Diba? Kasi ito yung mga may bulb. Ito nga pala yung ating alocasia na green shield. Yan. Ang ganda. Ang dami ko na nito. Nakapamigay na din ako. Yan, may ibon na naman po ulit tayong bisita dito sa ating garden. Kaya ibon yung maririnig nyo na maingay. Ayan. Ang ganda nitong ating alocasia na green shield. Para siyang yung mga dragon scale. Madadark nga lang ang kulay nun. Ating dragon scale, ito yung medyo green lang. Green pero yung vein niya, siya naman yung nagdadark. Yan. Oh. Diba? Ang ganda din niya. Ang ganda nito. Sobrang daling alagaan. Kahit na na-acquire ko to ng mahal, sobrang dali nitong alagaan, sobrang ganda na naiibigay din ito kapag meron kayo nito sa ating garden. Ayan, imagine, ganyan na
kalalash na mga alocasia na green shield ang meron sa inyong garden. And yan, ang dahon nito ay halos kasing laki na din ng mukha ko. Malaki guys ang mukha ko. Yan. Halos kasing laki na din to ng, or kasing lapad na din ng mukha ko. And ang dami na nga nating na-propagate dito. So, imagine ninyo kapag ito nga ang nasa garden nyo ay talaga namang ang ganda. Iba din yung pagka-green niya kasi. Iba din yung green na kapag nakalagay siya dyan sa garden nyo, iba din yung hatid nitong ganda doon sa inyong garden. Buhay na buhay ang inyong garden kapag merong ganitong alocasia na green shield. Kaya talaga, hindi ako nanghihinayang na ito ay nabili ko. Parang ito ay nabili ko. Isang dahong maliit na ganyan, parang 150. Isa lang na nakasulpot na ganyan. Hindi ko na sure, hindi ko na kung may picture pa ako ng ating alocasia na green shield. Pero ngayon, sobrang lalago, 50 pesos. Ito, ang dami niyang babies na. Oh. Mga ganito kalago, 50 pesos, 100 pesos. Samantalang nun, yan, parang ito lang nasa ilalim na isang ganyan. Yan, 150. Yan. Ito naman ang ating alocasia na green shield. Sobrang daling alagaan ito. Kaya hindi ako nang hinayang. Ang next natin, di ko na alam kung pang ilan ito. Itong ating donkey's tail. Look. Yan. Ito nung ipakita ko sa inyo dati, ang ating ilaw. Ang ating, kasi umiinit, lumililom. Kanina nga akala ko hindi ako makakatuloy ng pag-vlog. Ayan. Ang problema lang dito talaga sa donkey's tail na to, masagiin siya. Basta masagi nyo, nahuhulog yung pinakadahon niya. Pero, mabilis lang naman, ibalik nyo lang yung nahulog. And then, yun, magpo-propagate na siya or mag-aanak na siya. Yan. Ito ay napakita ko sa inyo dati. Sobrang kaunti pa lang nito. And eto, humaba na din siya ng kaganto. Mahaba na, oh, yan oh, pinagputulan ko na yan. Pinagputulan ko na yan, humaba na yan. And kada hahaba siya, ang ginagawa ko, itinutulsok ko lang. Ang bilis din ito, ang bilis din itong maparami. Tulsok ko lang na ganyan. And dati, nabili ko ito ng walang one ruler, ay parang nasa 150. Itong ating donkey's tail. Pero, look, iba din yung ganda niya, di ba? Iba din yan. Iba yung aura niya eh. Parang pag nakasabit to sa garden nyo, iba din yung hatid niya na ganda at talagang maa-amaze ka or maiinganyo ka na titigan itong ating donkey's tail. Kasi look, lalo na kung siya ay mahahaba na. Talagang, basta iba. Kaya hindi ako nanghihinayang na na-acquire ko itong ating donkey's tail. Yan, ang ganda. Aking iginaganon lang, inilalagay ko dito pagkakakat. Cut ko, then tusok dito. Para yung ibabaw niya ay maging lash or mag-bushy din siyang tingnan. And yan ang ating donkey's tail. Ito talaga, dun to nakalagay sa may kubo. Napapabayaan ko na madry ng dry na dry. Parang 1 linggo o 2 weeks hindi ko nadidiligan pero nagsusurvive itong ating donkey's tail. Ito kasi ay succulents. Varieties to ng succulents natin. Itong ating donkey's tail. Yan. And ang next natin, itong ating philodendron. Medyo madami na din akong collection ng philodendron dito sa garden natin. And etong varieties na to talaga, hindi ko to pinanghihinayangan na na-acquire ko. Ito, parang may picture pa ako nito or may video pa ako nitong ating black cardinal na philodendron nung ma-acquire ko siya. Kasi parang kasabay ito nung ating pink valentine. And sobrang liit niya, sobrang liit. Nabili ko to parang 550, ganang kaliit pa lang siya. Pero look naman now. Ito lang, itong mga dahon niya sa baba. Ito kasi nasunog, napabayaan ko dun sa initan. Pero nung mailipat natin to dun sa medyo malilom lang na area or shaded area, ayan, lumabas talaga yung kanyang pagka-black. Black. Talagang black na black siya. Ang medyo reddish or parang nagmamaroon yung ilalim niya. Pero yung ibabaw niya talaga is nagba-black. Yan. Ang ganda nitong ating philodendron na black cardinal. Ito ay maaluan lang ding alagaan. Huwag nyo nga lang siyang hahayaan na nasa initan.
Kasi talaga ang dahon nito ay masusunog. Talaga nasusunog ang dahon nito. And iba din yung ganda, medyo mabigat. Iba din yung ganda nito kapag meron kayong gantong black cardinal sa inyong garden. So, ito, isa to sa mai-suggest nyo ko na kung gusto nyo na madagdagan pa yung mga plants nyo, ay itong black cardinal ay inyong isali sa inyong collection or idagdag nyo, bumili kayo nito. Ngayon, mura na lang to. Ganto, parang mga nasa 150, 250, ganyan na kalalaki. Lalo kung halimbawa ay wala mismong garden or yung parang backyard garden lang yung mabibilhan nyo. Mura lang na ngayon itong ating black cardinal. Pero yun nga, kahit siya ay na-acquire ko ng mahal, happy ako na meron ako nitong ating black cardinal. Kasi ang tagal ko na nai-enjoy yung ganda niya. Kaya okay lang na nabili ko siya ng mahal. So, ayan yung ating paraiso verde. Look, kung gaano na siya kalago. Pero, yung dito kasi ito nakalagay dun sa gilid na yun dun sa naging blankong space na yun. Yan, dyan siya nakalagay. Yan. Yung likod niya, walang dahon. Pero yung harapan niya, yan, sobrang ganda. Sobrang lalaki, yan, oh. Ang takad niya, ang lapad na ng dahon. Hindi ko na maayano. I-video ko na lang ng nakalagay dyan. Yan, sobrang laki. And, ang dami ko na ding na-propagate dito. Wala din to kaarte-arting alagaan itong ating paraiso verde. And kung mapapansin nyo, itong ating paraiso verde, talagang yung variegation niya ay hindi nag-iiba. Kahit pa yung mga na-propagate ko na paraiso verde, hindi nag-iiba yung variegation niya. Ganon pa rin siya kaganda. Yan. Ang dami na nito. And ito parang dalawang dahon na sobrang liliit din. Medyo ano na yun ha, nung mabili ko medyo mura na kung tutuusin. And tanda ko, nung talaga lumabas to, ay sobrang mahal. Sobra, parang ang isang dahon, parang pinakamura ko nang nakita, 500. Kasi to, tanda ko nung mabili ko, hindi na siya ganun ka sagsag ng pandemic. Hindi na siya ganun kasagsagan ng pandemic. Kaya kung tutuusin, mura ko na lang to na-acquire. Pero yun nga, para sa akin, medyo mahal pa rin yun. Yung ganong klase na halaman. Talagang budget meal lang ng paraiso verde. And yun nga, napadami na din natin to. So, ito yung ating paraiso verde. Yan. Next naman natin, ito, lagi nasa background natin, dito sa side na to, dito sa gilid na tuloy gilid. Dito sa gilid ng ating terrace, itong ating isa pa ring varieties ng philodendron. Itong ating philodendron na variegated burl marks. Ito yung masasabi ko talaga na sobrang mahal, guys. Ito na yung pinakamahal kong nabili. As in, parang kasing lapad lang ng kamao ng baby nung itong ating variegated burl marks ay ma-acquire ko. 4 digit. Pero hindi ako nang hihinayang na nabili ko to. Huwag nyo nang tanong kung magkano. Talagang mahal guys ang bili ko. Kasi ito talaga nun. Sumikat to, itong ating variegated na burl marks. And hindi ako nang hinayang kasi look kung gaano kagaganda yung variegation na ibinibigay nitong ating burl marks na variegated. Ito ay napakadali din lang. Ang bilis ko nitong napalago, ang bilis ko nitong ding na-propagate. Kasi hindi siya maselan, hindi kayo mag-aalala na maneglect nyo ay mamamatay, hindi. Ito din, laban din tong ating paraiso verde. Paraiso verde. Itong ating variegated burl marks, talagang lumaban din to. Nung time na talagang hindi ako nagga-garden, hindi ko siya nabibisita, hindi ko sila masyadong nadidiligan, hindi ko nalalagyan ng mga fertilizer, pero look kung gaano na siya kalash. And yun nga, ang dami ko nang na-propagate out of this na variegated burl marks natin. And yan, surviving. Kaya iba pa rin talaga yung hatid na ganda nitong ating variegated burl marks sa inyong garden. Mura na lang to ngayon. Mga lush na pero hindi ganito kataas.
mga 10 leaves, meron na ng 150. Ganun na ang presyo. Kaya suggest ko sa inyo, bumili kayo ng gantong varieties ng philodendron kasi isa to sa napakaganda. And ang nagustuhan ko dito, kasi ito yung naglalash lang siya, hindi siya yung nagtitrail na isang tangkay lang na dumediretso. Naglalash to. Isang puno, kaya niya magsanga ng ganyan, pero yung ano pa rin siya, dumadami. Kaya maganda tong ialagaan. Hindi, meron kasing varieties ng philodendron na medyo sabi ko dapat hindi ko na lang nabili. Sa sunod, yun naman ang ipapakita ko sa inyo, yung varieties natin ng mga plants or yung mga plants natin na medyo nang hihinayang naman ako na nabili ko. Kasi unang-una gumagapang sila tapos hindi ko maintindihan kung paano ko sila mapapalash. Nahihirapan akong ipalash sila. Samantalang ito, isang puno lang to na tinanim ko dito pero look, kusa siyang naglash. Kaya ang ganda din itong ating variegated na burl marks. Kusa siyang naglash. Hindi nyo na kailangan na putol, tulsok uli, putol, tulsok uli. Hindi. Kusa siyang naglash. Kusa siya. And yan. Ito nga sabi ko kahit walang pole, pwede siya kahit walang pole, naglalash siya. Ito yung varieties ng philodendron na hindi siya yung rosette type. And then, hindi din naman, yung rosette type, yung parang kagaya nung black cardinal natin kanina, na sila ay mga self-heading na philodendron. Or yung, kahit di mo lagyan ng pole, tumatayo sila. And meron naman tayo nga mga philodendron na talagang kailangan mo lagyan ng pole. And yon medyo nahihirapan ako. Kasi once na lumampas na sila sa pole, ang hirap na, naglalaylayan na sila, kung di mo naikat at then itusok. Itong ating mga variegated burl marks, parang kabilang siya sa self-heading. Kasi yun nga, naglalash lang siya. Naglalash siyang ganyan. Yan ang lash na nito. Yan. So, ito ay isa sa masasuggest ko na ilagay nyo sa inyong garden. Napaka ganda and walang kaarte-arteng alagaan. Itong ating philodendron na variegated burl marks. And hindi nga ako nanghihinayang na na-acquire ko siya ng ganon kamahal. Ang atin namang next, ito. Ang limit ko din tong i-flex sa inyo. Itong ating, isa naman tong varieties ng pothos. Itong ating Mandula pothos. Yan. Charan. Hindi ko alam kung maganda yung ilaw natin dito. Yan. Kung maganda naman yan. Ito, ang ganda nito, lalo sa personal, ang ganda niya. Ang ganda, ibang-iba din ang varieties or ibang-iba din ang variegation nitong ating Mandula. And ito, kung tatanungin niyo naman sa akin kung magkano ko to nabili, and medyo mura na din ito nung mabili ko, pero para sa akin mahal pa rin nga. Parang ang pinag-uusapan pa nun ay dahon, parang 50 pesos. Nung time na yun 50 pesos ang per leaf. 50. Kaya parang tanda ko, ito ay 3 leaves. Parang 150 o 180 ko nabili. Mga 3 or 4 leaves, ganon. Sobrang mahal pa din. Pero tanda ko dati, parang nag 150 ang isang dahon niyang ganyan. Bilang guys, kung ilang dahon, 150 ang isang dahon. Ganun ang presyohan nitong ating Mandula. Pero ito din, kagaya ng mga plants na pinakita ko sa inyo, ay napakaganda nito guys sa inyong garden. Yan. Napakaganda nito na magkaroon. Kasi napaka-vibrant ng color nitong ating Mandula. And sobrang dali din guys alagaan. Sobrang daling mapadami. Kahit ilagay nyo sa initan, huwag lang yung direktang talagang init kasi masusunog yung dahon niya. Ito, napabayaan ko to. May video ako na ginawa na talagang inayos natin to, pinagkakapit uli sa pool, tinanggalan natin to ng mga pure na green. Yun lang ang iingatan nyo sa inyong Mandula. Once na makita nyo na nagbigay siya ng dahon na medyo pure na green, cut nyo na agad. Tanggalin nyo na agad para hindi dumami siya, hindi ma-overpower ng pure na green itong ating Mandula. Ito, ang dali lang. Meron ako dito na nakahang
Meron ako na naka-wall hanging pot. Nag-try din ako nag-water propagate nito. At meron din ako dun sa medyo long or matangkad na pot. Ang ganda na din. Talagang nagdahon siya ng maganda. And panay ang bigay niya ng magagandang dahon. Kaya hindi ako nanghihinayang na ito ay aking nabili. Hindi tayo nagkaroon ng regret talaga. Kasi ang ganda. Look naman kung gaano kaganda itong ating mandula. Imagine niyo kapag ito ay narating niya yung kanyang pinakatuktok na siya ay punong-puno ng ganyang kulay na dahon. Yan. So, try nyo na din kumuha nito or bumili ng ganitong varieties ng potos. Ito naman yung ating next na plant. Itong ating Enjoy Potos. Yan. Sobrang ganda din. Sobrang ganda. And sobrang haba na nito. Saan bang dulo nito? Ito. Yan. Sobrang haba na din nitong ating Enjoy Potos. And yan, look. Imagine ninyo. Ang ganda nito kasi meron kasi mga hanging plants na kapag lumaylay na siya, yung ibabaw niya nakakalbo. Itong ating Enjoy Potos, hindi. Look. Look, oh. Ang ganda niya. Hambay pa ulit-ulit ako na ang ganda. Talagang ang ganda niya. Yan. Sobrang ganda. Itong ating Enjoy Potos. Ito ay medyo mahal ko pa rin nabili. Pero yun nga ngayon, parang ganito kalash. Pinagbebenta, 100 na lang. Ganito na kalash. Nasa paso na yun guys ha. Pero tanda ko dati, dahon din lang to na nakalagay pa sa mga seedling bag. Ay 150. 3 dahon lang din. Or 100, 3 dahon lang din. And yan, hindi nga ako nang hinayang na siya ay binili ko dati nung kasagsagan ng pandemic. Kasi itong ating Enjoy Potos, kapag nakahang ito din sa inyong garden, iba din. Iba din ang datingan. Iba din yung kanyang parang jungle vibe or yung lushness na naiibigay nito sa ating garden. Ayan, sumabit pa sa aking buhok. Yan, so itong ating Enjoy Potos, bukod sa napakaganda na, dali pa rin niyang alagaan. Sobrang dali niyang alagaan. And ito, hinayaan ko lang din siya dyan. Kapag lumaylay na siya, iniikot ko lang, ibinabalik ko lang siya na ganyan, iniikot ko. And yan, ganun na agad siya kalash. Ito, medyo iba siya compared dun sa ating mandula. Ito ay medyo pa-oval. Yung ating mandula potos ay heart shape siya na malapad. Ito ay pa-oval na medyo maliit. And yan, yung variegation niya parang pure naman na white. White naman siya. Yan. Hindi ko alam kung, kasi tayo po ay nasa medyo mainit na tayo. Kaya hindi ko alam kung maibibigyan ng justification yung aking sinasabi. Pero kung mapapansin nyo, itong ating mandula na to ay more on white yung kanyang variegation dyan. Hindi kagaya, ito ating Enjoy Potos ay medyo white yung pinaka niya, and then salit lang na ito mga green na green. Yung ating mandula parang yellowish ang ganto niya. And then mint ang kulay. Ito parang olive green pa or yung medyo dark green yan. Yan, ganun ang pattern niya. Unlike yung ating mandula, parang may splashes din siya. Para siyang pinaghalong marble potos and itong ating Enjoy Potos. Na yun nga, ang pabilog yung dahon ng mandula. Ito naman medyo pa oval. So yan, ang ganda din itong ating mandula. So ito naman yung ating padalwa na to sa last. Padalwa to sa last na ipapakita ko sa inyo na hindi talaga ako nang hinayang na nabili ko. Itong ating Syngonium na pink splash. Ito lang ay medyo maliit pa yung mapapakita ko sa inyo kasi kung tanda nyo, ito yung nag-wild na siya dyan, naggapangan na kung saan, and then ang ginawa natin, kinat na lang natin and nagtusok na tayo ulit ng panibago dyan. Kasi itong mga Syngonium na pink splash, trailing siya guys, trailing ito. Ito lang nasunog, yan, sunog yung portion na yan. Pero look, yung variegation nitong ating pink splash ay sobrang ganda. Stable din ang variegation nito. Hindi ito nagbibigay ng mag-green na kulay sa akin, more on pink. Lagi siyang ma-pink. Yan. Ito.
Look, yan. Medyo mabigat. Mabigat. And itong ating pink splash ay madali ding alagaan. And noon, kung tandaan nyo, talagang pinaghanap to ng tao, itong pink splash. Kasi sa mga syngonium, bihira nga yung medyo mapula-pula, di ba? More on green, gray, yellow-green, ganun ang kulay or albo yung ating syngonium. And then ito, lumabas nga itong mga pink splash na to, sobrang ganda ng pagka-pink. Yung combination nila ng pink and green ay napakaganda. Kaya ang dami ding naghanap nito. Sobrang mahal din ito dati. And kung mapapansin nga nyo, mahilig ako guys dun sa mga variegated. Variegated and yung ma-pink and ma-red. Yan, dyan ako mahilig. Mahilig ako sa medyo masasayang halaman or masasaya yung kulay ng ating halaman. Kaya ito, hindi din ako nang hinayang na in-acquire ko to ng mahal. Kasi yan nga, ang ganda ng variegation na naibigay niya sa atin. And look how cute. How cute, oh, look. Ganyan ka-cute. Hindi ko lang siya mahawakan ng mabigat. Malaki kasi itong pot. Yan. Look. Ang ganda. Maliit pa nga lang to. Kasi kinat ko na. Ang bilis kasing dumami nito. Kaya okay lang. Kahit ikat natin ng ganyan, ang bilis niyang dumami. Ang bilis niyang maparami. Kaya hindi din ako nang hinayang na in-acquire natin itong ating pink splash ng sobrang mahal or mahal para sa akin. Baka kasi sabihin ng iba, mura pa rin naman. Pero para sa akin, mahal na yun guys. Guys, yung last natin, hindi ko mabubuhat, hindi ko mapapakita sa inyo. And ito yung napaka importante sa akin. Yan. Ayoko maging emotional, pero ito yung napaka-importante sa akin kasi parang Valentine gift ito sa akin ng aking asawa. Ito ay isang varieties ng rubber plant. Ito, pero sabi ng iba hindi na daw siya rubber plant. Yan. Medyo nawawala ako sa ano. Hindi na siya rubber plant. Pero para sa akin rubber plant pa din ito. Itong ating lemon lime na rubber plant. Yan, itong ating lemon lime, sobrang laki na niya. Ito ay na-acquire ko ng medyo malaki, pero yung malungkot na siyang tingnan, yung parang, hardy na, yung parang, yung parang old na siyang tingnan nung ma-acquire ko, or nung ibigay sa akin ng aking asawa. And ngayon, sobrang ganda nitong ating lemon lime. And yun nga, dahil nga mahilig ako sa may variegation na green, light green, or light yellow. Kaya yung ating lemon lime talaga, isa doon sa hindi namin pinanghinayangan na mag-asawa na na-acquire namin and nadala namin dito sa aming garden. Kasi iba pa rin yung ganda or iba pa rin yung vibe na naiibigay nitong ating lemon tree dito sa ating garden or lemon plant, rubber plant na lemon lime dito sa ating garden. Sobrang ganda. Parang pag inilagay nyo siya sa isang area ay talagang magliliwanag yung inyong garden kasi ang ganda nga ng kulay niya. Very vibrant. And ito, ating lemon lime na yan, kahit siya ay mainitan, hindi kayo mag-aalala na masusunog yung dahon niya kasi talagang siya ay intended para sa outdoor. Itong ating lemon lime, outdoor. Although, pwede din naman nga siya sa indoor, pero kailangan niya guys ng medyo may liwanag pa din. Parang nung panahong yun, nung panahong una-una pa, parang 1.5 guys, ganyan, isang ruler lang. Yun ang presyohan ng ating mga lemon tree na rubber plant. So, yun guys, hindi ko yan pinanghihinayangan. Lalo nga po at bigay siya sa akin ng aking asawa. Valentine gift siya sa akin ng aking asawa. So, balak ko pa rin niyang i-repot. Balak ko din siyang i-propagate or i-markot. Hindi ko pa lang nalulugaran guys. Hindi ko pa siya nabibigyan ng panahon. Hindi ko pa nga rin siya naiipod dun sa dapat ay maging pwesto niya. Kasi nga, yun, kung tandaan nyo, pinakita ko sa inyo, umugat na siya. Nag-ugat na siya, lumabas na dun sa pinakapat niya yung ugat and then nag-direct na sa lupa. Hindi ko na talaga siya mahila. So, yun. Yun yung ating last na
mga plants na hindi ko pinanghihinayangan na nabili ko kahit sila ay yung medyo mahal. And kasi may mga plants na kahit mura, parang nanghihinayang tayo na nabili natin, 'di ba? Ito kahit mahal itong mga plants na to, hindi talaga ako nanghinayang na nabili ko siya and nadala ko dito sa aking garden, na alagaan ko. 'Yun. Kasi sobrang gaganda nila and sobrang daling alagaan. Ika nga hindi siya sakit sa ulo na mga halaman. So, yun muna ulit guys yung aking i-share sa inyo. Salamat po muli sa pagsama nyo dito sa aking channel, sa ating channel, and dito sa ating garden. Wag po kayong mananawa na panoorin ang ating mga vlog na ina-upload. And pasensya na kung halimbawa ay hindi ako minsan nakaka-upload. Kasi talaga weekend lang po ako may time na mag-vlog at mag-garden. Kasi alam nyo naman nga po, tuwing weekdays, meron po tayong trabaho. So talaga isinisingit ko lang ang pag-vlog. Kasi natutuwa naman ako at ang dami pa rin nanonood sa inyo. Kaya parang kahit sobrang pagod ko na, sobrang dami kong ginagawa dito sa bahay, ay nagkakaroon pa rin ako guys ng time na mag-vlog. Kasi alam ko natutuwa or madami pa rin natutuwa na ako po ay nag-a-upload. Salamat po sa inyo. And dun po sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, parang tayo po ay nasa 7,000 plus na. Hindi ako sure kung magkano yung putal sa 7,000. Nasa 7,000 subscriber na po. So, yung hindi pa po nag-subscribe at mahilig po kayo sa halaman, subscribe po kayo. Pindutin nyo lang po yung black na button dyan na may subscribe. And then yung bell para lagi po kayo manonotify every time na mag-upload po tayo ng ating mga videos. Ano po? So maraming salamat po muli sa pagsama ninyo. And bye everyone! Bye po! Ingat po kayong lahat! Bye-bye!